Oh, ito na mga kabayan, napakarami na naman mga kabayan ang ating pag-uusapan dito. Unang-una sa lahat, magandang araw sa inyo mga kabayan. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin mga kabayan at saka sa mga nagko-comment. Natutuwa ako sa mga comment ninyo mga kabayan at grabe no, nafi-feel ko na talagang nag-a-agree din kayo sa aking mga sinasabi mga kabayan patungkol dito no. Sa mga napapag-usapan nating mga kabulastugan, sa mga kapalpakan mga kabayan na nangyayari sa administrasyon, no? Katulad nito mga kabayan, si Kong Ace Barbers, no? Nagsalita to patungkol diyan sa mga nag-file, no? Na vloggers na sinasabing, ito, ang sabi niya mga kabayan. Sabi pa niya doon sa isang comment, no? Kasi napakahaba mga kabayan ng comment na to. At ang sabi niya doon, harassment daw mga kabayan ang ginagawa ng mga vloggers na to sa pagpapail ng case mga kabayan laban dito kay Kong Ace Barbers. Nakakaramdam din pala to mga kabayan ng harassment no, na while yung kanilang mga hinaras mga kabayan dyan sa Congress nung panahon ng Quadcom na tinatawag nila, di ba? Kita ninyo hanggang ngayon mga kabayan si Colonel Grijaldo nakakulong pa hanggang ngayon mga kabayan. Kita mo? Tapos ito mga kabayan, ayaw pala niya na ganyan na merong magpapail sa kanya ng case pero tumalak din to mga kabayan sa mainstream media, no? At ito ang sabi pa niya dito, no mga kabayan, if those who filed the libel cases against me all felt alluded, no? To us narco-bloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty? Obvious naman mga kabayan, no? Na talagang pinatatamaan nila ay itong mga taong nag-file, no? Ng case, ng libel case dito kay Kong Ace Barbers. Kasi, pangalawa, di ba, pinangalanan nga nila mga kabayan yung mga pinatatawag at bukod doon mga kabayan ay talagang masasabi natin na sila yung target mga kabayan nitong binuong Triocom na yan na kesyo ay para magkaroon ng panibagong batas mga kabayan at mapag-usap at mabigyan ng solusyon yung fake news na mga nagaganap mga kabayan. Alam niyo napakaganda ng point na sinabi doon ni Kokoy mga kabayan na kung talaga na ang punto nila ay para malisen no yung fake news. Katulad nung ginawa mga kabayan sa Rappler, 'di ba? 'Di ba? Tao na mismo mga kabayan ang umiwas sa Rappler, wala nang naniniwala, no? Na sinasabing fake news, hindi mga totoo binabalita ng Rappler. Kaya 'yun mga kabayan, 'di ba? Rappler na ang nawala ng kumbaga hindi na nagtitiwala yung mga tao. At dapat ganon din ang gawin nyo Kong Ace Barbers. Diba? Kaysa diyan, ito mga kabayan, sinasabi nito na harassment, no? Ang pagpapail ng mga vloggers patungkol dito sa mga pinagsasabi na to ni Kong Ace Barbers mga kabayan. At ito pa, no? Nakakatawa talaga mga kabayan ng mga nangyayari ngayon. Ito, yung viral mga kabayan sa Showtime. Yung viral sa Showtime mga kabayan na hindi alam kung ano yung Comelec. Ito na mga kabayan. Viral sexy babe contestant bukas maging Comelec ambassador. Kita mo yan mga kabayan. Balak pa yata nito ni na Comelec Chair Garcia na gawing ambassador mga kabayan. Yung walang kumbaga knowledge patungkol sa Comelec. Bakit hindi gawin itong ambassador si attorney? Yung sinampa nila mga kabayan ng case, at least yun mga kabayan, may idea at alam niya mga kabayan na maaari no, na magkaroon ng hacking or magkaroon ng interrupt doon sa mga source code na sinasabi mga kabayan patungkol dyan sa mga ipapasang data no, ng magiging vote mga kabayan sa mga politiko. Naisipan mga kabayan ni Eric na ano bang ginagawa nito mga kabayan? Kayo ba mga kabayan ay tiwala? No? Ito matanong ko lang mga kabayan. Magbigay rin kayo ng inyong opinion dyan sa comment section. Kayo ba ay kumpiyansa mga kabayan na walang magkakaroon ng dayaan no? O hindi magkakaroon ng dayaan dyan sa eleksyon mga kabayan? Lalo pat ito si yung chairman mga kabayan ng Comelec ay abogado no? Ni Bungit mga kabayan. Kaya si Bungit mga kabayan ay napakalakas ng loob na magsabi ng 12-0 mga kabayan. Iti 12-0. No? Itong mga senador mga kabayan. Sa palagay ninyo, ako hindi rin ako mapalagay mga kabayan dito sa mangyayaring eleksyon na yan. Kasi nga, 'di ba mga kabayan, tropa to ni Bungit mga kabayan at appointed yan ni Bungit mga kabayan. Yang si Garcia na yan mga kabayan. 'Di ba? Ito pa mga kabayan. Ito si Kungon, nagsalita na naman mga kabayan. Ano ba tong mga to? Hindi na gusto nila mga kabayan na pilit na tabunan yung mga issue patungkol diyan sa mga sinasabing
kabulastugan na nangyayari sa BICAM, yung mga kakorupsyonan na nangyayari. Gusto nila mga kabayan palutangin yung issue ng impeachment. Mga kabayan, kita nyo, wala na kayong narinig na iba kundi kay Cheese na puro about sa impeachment. Tuwing na lang magkakaroon mga kabayan ng morning coffee mga kabayan, 'di ba? Puro usapan impeachment mga kabayan. At nakapapaghalata ko lang mga kabayan, no, na ito si Cheese Escudero, no, si Senate President Cheese Escudero, laging sinasabi na hindi nila, parang style bata mga kabayan, na hindi, bakit daw pinatulog sa Congress yung impeachment, tapos sila yung mamadaliin, 'di ba? Laging ganon yung kanyang mga binibitawan salita. I think mga kabayan, no, tingin ko nag-uusap na to mga kabayan si Bungit, no? Tingin ko lang mga kabayan, nag-uusap ito si Bungit at saka yan si Cheese Escudero, no? Na, 'di ba, na may isang nasabi si Bungit na kailangan kung magre-request, no, si Cheese Escudero mga kabayan ng special session, ay aprobahan at willing si Bungit mga kabayan, aprobahan niyang special session na yan. Di nyo napapansin mga kabayan na laging sinasabi ni Cheese Escudero na hindi magkakaroon ng special session patungkol dyan sa impeachment na yan. Kasi mga kabayan, kung matutuloy, no, katulad ng panawagan ni Pimentel, ni Senator Pimentel, yung impeachment complaint na yan, for sure mga kabayan, hindi yan, kumbaga, alanganin yung vote mga kabayan, hindi nila mapiperfect yung score. Ngayon, 'di ba? Kumpiyansa si Bungit mga kabayan, napapasok yung 12 na senatorial niya na candidate mga kabayan. Doon sure mga kabayan na may impeach ang vice presidente, no? Kaya iniintay nila, no? Talagang iniintay nila na matapos ang eleksyon. Tingin ko mga kabayan, yan yung plan, no, ng administrasyon ni Bungit at saka nito ni Cheese Escudero. Ito ang sabi ni Kungon mga kabayan. Pagpapanagot kay BP Sara mahalaga para sa mga Pinoy. Kungon, yan ang sabi mga kabayan. Kayo, pabor ba kayo mga kabayan? Kasi itong mga sinasabi nito, representative to mga kabayan. Yan ang tingin nila, representative sila ng mga Pilipino. Ito, malinaw ang mensahe ng taong bayan. Sawa na sila sa katiwalian. Diyan sa inyo yan marami sa Congress. Kung 7 sa bawat 10 Pilipino ay nagsasabing mahalaga sa kanila ang paglaban sa korupsyon, tungkulin nating ipakita na seryoso tayo sa pagpapanagot sa mga nag-abuso sa pondo ng bayan, mga kabayan. Yan yung sinasabi dito ni Honorable Congressman Kungon. Diba? Sa 10 pamilya daw, 7 mga kabayan ang gusto na mapanagot itong korupsyon, mga gumawa ng paglabag sa korupsyon mga kabayan. 'Di ba? Napakarami mga kabayan na sangkot diyan sa sinasabing pinaganda lang nila mga kabayan, mga akap-akap na yan, pero which is pork barrel mga kabayan yan. 'Di ba? Bawal yan mga kabayan, yung mga ganyang ayuda-ayuda na talaga namang hindi dumadaan, no? At walang malinaw na implementation mga kabayan, yung akap na yan, akap program na yan, yung mga AX na yan, katulad nga na sinabi ni Aimee mga kabayan na bakit siya pipirma dyan, hindi naman ayos or walang magandang program yung akap na yan mga kabayan. Diba? Hindi rin nila alam kung paano implement ng maayos. Kita ninyo, pati yung mga naka-4 wheels, nakatanggap ng akap mga kabayan. Ito pa, si Bungit kasi mga kabayan, bumisita, no? Bumisita dyan sa Nalugsong Tulay mga kabayan. At napakagaling talaga ng tao na to. Umamin siya mga kabayan na kasalanan din nila mga kabayan kung bakit nalugso yung tulay na yan. Pakinggan muna natin mga kabayan. Itong sinasabi na to ni Bungit. Good morning. Ito nga. Good morning. Na-inspection na natin. Nandito si Secretary Manny Bunuan para nga na-explain kung ano yung nangyari dito. Ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Ang ending nito at ending nito, ulitin nga natin mga kabayan. Sinasabi nito. Ending nito, ang punot-dulo nito. Ending nito at punot-dulo nito mga kabayan. Ano ba? Ang gulo nito ni Bungit talaga mga kabayan, magpaliwanag. Design flaw. Design flaw. It is a design flaw. Design flaw. Ang history kasi nito, ito pala mga kabayan ngayon, architect na mga kabayan, engineer na. Lahat na mga kabayan, pinakayaw nito ng ating magaling na Pangulo mga kabayan. Isipin mo, nasabi niya na design flaw, no? Yung dahilan kung bakit nalugso mga kabayan yung tulay. Ay nako, Bungit. Dapat ang
ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura. Ayan, inayos ngayon, ginawang... Ayan mga kabayan ang dahilan. Ha? Kaya lumugso mga kabayan, instead na 1.8 billion mga kabayan ang budget, naging 1 billion na lang mga kabayan. Kaya nalugso mga kabayan ang tulay. Isan kaya dinala mga kabayan yung binawas no na pondo para diyan sa tulay na yan. 'Di ba? So, ayan, kita ninyo mga kabayan sa mismong bunganga niya nang galing. Binawasan pala yung pondo kaya pala nagkaanda lugso-lugso yan. O baka naman mga kabayan over sa pondo kaya nalugso ng tuluyan. 'Di ba? Nasisilaang yung truck mga kabayan. Ngayon yung detail design, design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge, nakasabit. Ganyan yung arko na ganyan, tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At kita mo mga kabayan, yan ang ating engineer no si engineer architect na si Bungit mga kabayan. Ay paano pa maisasabit yan? Ibinawasan mo nga ang pondo. Diba? Saan mo dinala yung ibinawas mong pondo diyan? Tinapyasan mo. Instead na i-rehabilitate nila mga kabayan kasi nga may issue na yan mga kabayan noon pa. Diba? Kaya nga napatigil yan mga kabayan. Gawa nga ng ganyan mga kabayan, hindi maganda yung architect no? Sinasabi nito ni Bungit mga kabayan. Na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan niyo doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas para hanggang sa taas para yung buong arc. Ito ang nagsusupport sa kanya. Yan. Kita mo mga kabayan ha. Ninahanap ko kasi mga kabayan yung video no na kung saan inaugurate niya tong tulay na to mga kabayan nung nagbukas yan. Ang ganda pa nga mga kabayan ng lakad at salubungan sa kanila diyan ng mga tao, mga kabayan. 'Di ba? Bakit hindi niya napansin yan noon? 'Di ba? Alam niya na pala mga kabayan na mayroong issue, no? At hindi tama mga kabayan yung mga nakasabit doon, no? Ay bakit binawasan pa niya ng pondo mga kabayan? 'Di ba? Nag-visit yan doon, nag-inaugurate siya mga kabayan. At tuwan-tuwa pa yung mga yan at sinasabi nila napakaganda ng proyekto na to mga kabayan. Yan yung sinasabi niya doon, no? Nung nag-inaugurate yan. Ay bakit hindi niya nakita, no? Nung panahon na yon na talagang mayroong problema. At instead na dagdagan niya yung pondo or di kaya implement ng maayos or ipaliwanag niya, total naman mga kabayan, engineer na architect na rin to, no, ipinaliwanag niya doon sa mga kontraktor or doon sa DPWH na dapat ito ang baguhin ninyo at may panibago na naman pondo yan. Isipin nyo mga kabayan na pinondohan niya noong 2023 at saka 2024 para ayusin mga kabayan yung tulay na yan kasi nga mayroong issue. Abay hindi mga kabayan, ayan ang ginawa nila. Yung bakal na nakikita ninyo at saka yung semento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. Hindi natin kailangan malaking nung una pa nga ang ginagawa ito kasi naging umabot 900 million natin yung original na budget. Umabot ng 1.2 dahil nag-refit. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang may nakita na na gumagalaw na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. Alam na palang mali mga kabayan eh. Alam na pala niyang mali mga kabayan kasi nakita niya sa panahon niya ito natapos mga kabayan. Nakita niya na pala yung plano. Eh bakit hindi mo pa sinuwata? Total naman ngayon nagmamagaling to mga kabayan na mali no? Hindi maganda yung pagkakagawa. Eh bakit hindi niya nung panahon na yon mga kabayan pinabago no? Nasa ganun mga kabayan. Hindi ganito ang sinapit. Isipin niyo mga kabayan. Ang laking pera ng ginastos dyan. Ayan ngayon gumuho mga kabayan. So yung pera ng mga Pilipino, wala na. Ayan, naging bato na mga kabayan, nagumuho. So this is a design problem. Tapos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Eh, yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa. Kasalanan pa ng truck. 100 tons yan. Eh, dalawa yan ang dumaan. Kaya,
Ayan ang nga nangyari. Yun ang talaga nangyari kaya. mga kabayan. Ito yan. Wala tayong makukuhang magandang source dito kay Bungit talaga mga kabayan. Sus, bakit tayo nagkaroon ng ganitong pangulo mga kabayan? Kasalanan to talaga mga kabayan ng mga nangampanya. Isa na tayo dyan mga kabayan. Nako, tunay. Sus, ito mga kabayan ha. Kasalanan daw to mga kabayan ng weak design mga kabayan at pagbabawas no ng pondo. Siya mga kabayan na nagsabi kasi panahon na niya yan mga kabayan. Nabawasan ng pondo para i-rehabilitate yung tulay na yan mga kabayan. So anyway, ayan, nakita niyo mga kabayan natin magaling na pangulo, nagtuturo diyan. Hindi ko alam mga kabayan bakit no na hindi niya nakita nung nag-inaugurate siya at saka nung inaayos yung tulay na yan, no? Ngayon lang niya nakita na sinasabi niya dyan na talagang weak yung design, poor design mga kabayan. So anyway, ayan mga kabayan, adjust muna sa inyo. Maraming salamat sa mga umantabay sa video na to. Ingat kayo palagi mga kabayan, huwag nyo kakalimutang i-like, i-share na sa ganun mga kabayan, mas marami pa yung makapanood. At syempre, Team Suka lang malakas mga kabayan. Adjust muna sa iyo sa susunod na video mga kabayan.